Hey, what's up, Toinkers? This is Mr. Fonzie. A day in my life as a content creator bilang isang Pinoy na mahigit isang dekada nang naninirahan dito sa Italy. Kaya naman simulan na natin ang kwento at sabay-sabay tayo magsabi ng toink toink. For today's mini vlog nga, tanghali na ako nagising kasi nga nagpuyat ako kagabi kasi wala naman akong pasok ngayon. Pero ginising ako ni nanay kasi sabi ni nanay ako doon susundo kay Mati ngayon sa school kasi si ate at saka si nanay ay mamamalengke sa Vittorio. Syempre para hindi na ako maglakad mula bahay hanggang school ni Mati, sumabay na ako sa kotse ni ate dahil malayo-layo din naman kung lalakadin. Pero sa totoo lang, kapag ako yung sumusundo kay Mati mula bahay hanggang school, nilalakad ko lang talaga yun kasi nga parang exercise ko na din. Kaya lang noong mga oras na yan may pagkakataon naman akong sumabay sa kotse ni ate kaya sumakay na ako, tapos isa pa parang tinamad na rin ako maglakad kasi parang kainit ng panahon. Habang nasa biyahe kami napansin ko parang napaagap ako ng 30 minutes bago sunduin si Mati, kaya sabi ko kay ate doon na lang ako ihatid sa coffee shop na malapit sa school ni Mati. Parang nahiya naman ako sa coffee shop na to, natatambay ako ng halos kalahating oras na wala akong bibilhin, kaya naman ayun napabili ako ng latte macchiato nang wala sa oras. Binabagalan ko na nga lang yung paghigop ko dyan sa kape para naman sumakto dun sa labasan ni Mati. Mindset ba? Mindset. Habang naglalakad ako dyan, nakasalubong ko yung ibang mga estudyanteng kalalabas lang sa school, kaya naman binilisan ko yung paglalakad ko dahil baka hinihintay na ako ni Mati. Sakto pagdating ko nga dito, kalalabas lang nila Mati, tapos sabi ko kay Mati ako na magbibitbit ng kanyang bag kasi nga commute lang kami. Ayaw namang ipabitbit sa akin ni Mati kasi yung kanya daw mga kaklase hindi rin daw ipinabibitbit. Habang naglalakad nga kami dalawa ni Mati dyan papunta sa sakayan ng bus, bigla na lang may bumusina sa amin, tapos pagtingin namin si tatay pala. Medyo nalungkot pa nga dyan si Mati kasi nga gustong gusto niya sumakay sa bus kasi nga may nakakasabay siyang mga kaklase niya. Kaya ayun, binola-bola na lang namin si Mati, tapos sabi namin sa isang araw na lamang magko-commute. Pagkarating ko sa bahay, medyo nagutom ako kaya naman pinainit ko yung tira namin kagabing bulalo. Kapag pala ganitong gutom na gutom ka, talaga namang mapapahigop, sabaw ka na lang. Pagkatapos kong kumain, pinuntahan ko si Mati at saka si tatay dito sa Giardino kasi si tatay ay nagkabit ng ring para nga daw makapag-basketball silang dalawa ni Mati. Kaya lang sobrang daming manok dito sa amin Giardino, kaya naman si tatay nagsindi na lang muna ng katol. Habang naglalaro nga sila dyan, bigla naman tumawag si nanay. Kararating lang nilang dalawa ni ate galing sa Vittorio at nagpapatulong kasi marami daw silang pinamili. Tumulong naman ako sa pagbibitbit dyan, tapos pag-akit ko nga sa bahay nagpapahinga ako, tapos di ko na malaya nakakatulog na pala ako. Nagising nga ako gabi na. Actually hindi pala ako nagising, ginising ako ni ate, tapos tinanong niya ako kung sasama pa nga ba daw ako sa bahay nila Tita Maricar para i-celebrate yung birthday ni Chelo. Akala ko nga maglalakad kaming dalawa ni ate mula sa bahay hanggang dun kay Tita Maricar, buti na lang sinundo kami ni Angie at saka ni RJ. Pagkarating nga namin dito sa bahay nila Tita Maricar, akala ko nga maraming tao, yung pala kami lang. Tapos maya-maya dumating na rin si Pastora Clary galing sa kanyang trabaho at inilabas na nga ang malalaking katang. Kung hindi nga ako nagkakamali ng pagbibilang, bali 8 katao lang kami dito, tapos yung pagkain napakadami. May tahong, hipon, katang, mais, meatballs at lumpia. Akala mo talaga dalas supper na. Grabe, napakadami ko ang nakain. Tignan nyo naman, ako lahat ang kumain nito, tapos meron pa rin pala ditong chicken feet. Tapos nung bandang alas 12 na meron pang pati. Talaga namang spoiled na spoiled kami dito sa bahay nila Tita Maricar at Chelo. Tapos maya-maya nga napansin namin yung orasan, mag-aalauna na pala ng madaling araw, tapos kami lahat ay may trabaho pa, tapos yung mga bata may pasok pa kaya naman uwian na. Biruan nga namin siguro kung walang pasok kinabukasan baka abutin ng sikat ng araw ang aming pagkukwentuhan, de joke lang hehehe. Pagkarating ko nga dito sa aming bahay, nilatagan ko na agad tong aking tulugan dahil nga maaga pang pasok ko kinabukasan. Napakahaba na nga nang naitulog ko ng buong araw na yan, tapos nung mga oras na yan antok na naman ako. Sa sobrang antok ko nga hindi na ako nakapagpalit ng damit. Tapos pagkagising ko sa umaga, nakita ko si nanay nandito na sa kusina gumagawa ng orange juice, tapos si Mati naman ay katatapos lang daw mag-toothbrush. Nung mga oras nga yan, gustong gusto ko sanang maligo kasi nga ang sakit ng ulo ko, pero dahil malilate na ako kaya naman toothbrush lang ako dyan. Bali nagpalit na nga lang din ako ng damit at saka ng short, tapos ayan lalarga na tayo sa aking trabaho. Malamig ang simoy ng umagang yan at gusto ko nga sanang bumalik sa loob ng bahay para kumuha ng jacket, kaya lang naisip ko babanasin din naman ako habang naglalakad. Naiwan nga ako ng bus na dapat sasakyan ko, kaya naman lalakarin ko na hanggang dun sa may pinakamalaking highway, kung sa atin ay Maharlika Highway, dito di ko alam yung tawag. Nung mga oras na yan, naisip kong tama yung desisyon kong hindi bumalik sa bahay para kumuha ng jacket, dahil nung mga oras na yan talagang pinagpawisan na ako sa haba ng nilakad ko. Lalo nga akong pinagpawisan ng mga oras na yan nung nakita ko yung mga controller, dahil naisip ko baka wala akong dalang ticket or kaya tesera. Pero mabuti na lang dala ko pala, kaya naman ayan nawala na yung kaba ko at relax na akong sumakay sa bus. Tapos pagbaba ko naman sa bus, sunod ko naman sasakyan ay treno na napakahaba din ang biyahe, tapos wala pang signal sa loob. At dahil wala nga signal sa loob ng treno, kaya naman tutulog ako habang nabiyahe. Pagdating ko nga pala sa aking trabaho, napakadami kong ginawa. Naglinis ako ng banyo at saka ng kwarto, tapos nung may natira kong oras, nag-argento ako. Ayaw kasi ng aking amo na ganito yung kulay ng mga nakadisplay sa kanyang bahay, kaya gagawa tayo ng paraan para maging kulay silver ito. Pagkatapos ng mga ilang minutong kakakuskus ko dyan, yung dating kulay kalawa ngayon kulay silver na.
At dahil hindi naman biro yung naging trabaho ko ngayong araw na to, kaya sabi ng aking amo bago daw ako umalis ay kumain muna ako ng ice cream. Nakakahiya naman kung tatanggihan ko yung ice cream ng aking amo, baka magtampo, kaya kakainin natin to. So hanggang dito na lang. Toink toink!